ito na po yung masasabi na po nating kahindik-hindik itong mga nangyayari doon sa ating bansa ngayon. Dahil marami po yung ating mga artistang mga kababayan, kung hindi man mga artista, ay yung mga tinatawag nating bayaran, ay nag-iiyakan na po sila ngayon. Dahil ayon po dito sa ating mga balita na ito naman po ay kinumpirma ng isang tao. At ito po mga ito ay nagtataglay na po ng sakit na AIDA. Or yung tinatawag nilang AIDS. Ayan. Yan po yan. Ang dami na po nag-iiyakan. At alam naman po natin, kung inyo pong matatandaan, bago po nila inaresto itong si Pastor Kibuloy, yan po yung nagbulgar ng mga sex orgy dyan sa malaking bahay na puro mga multo na ang nakatira dyan. Ano? At talaga naman pong totoo na talagang halos araw-araw nandyan yung banatan sa puwet, banatan sa bilat, banatan sa tainga, banatan sa ilong, banatan sa bunganga. Ayan ang naging resulta. Nagtataglay na kayo ng AIDA. Or ano bang meaning ng AIDA? Ang meaning po niyan ay Acquired Immune Deficiency Syndrome. Ano pong ibig sabihin? AIDS po yan. At ito po ang marami po ang nabiktimang mga artista. At yung po mga bayaran din. At ito po yung talagang ang pinanggalingan po niyan ay walang iba. Itong mga malilibog pa sa kambing. Grabe. Napaka-immoral nangyayari sa atin. At alam nyo naman po, kahit na matanda na yung butod na yan, nagpapatira pa yan. Kaya galit na galit sila kay Pastor Kibuloy dahil nga yan ang nagbulgar talaga. Yung mga sex orgy nila dyan. Talagang kwan po yan. Walang, kaya nga tingnan nyo nga, nagkakanda, dugo-dugo ang puwet ni Bangag. Dahil dyan, dumadayaw po sa Amerika. Ay, Mariosep, itong mga kaimural mga taon to. Anyway, hindi po yan ang topic natin. Ito pong si Romualdez ay inatake ng mag-ama. Inatake po ng mag-ama. Sino bang mag-ama? Ito si Bangag at si Bungog na anak niya. Doon mismo sa opisina, pero hindi, inaantay ko pong mailabas sa balita. Hindi po lumalabas sa balita eh. At pinuntahan daw po sa opisina yan. At ayon sa ating nabalitaan, nagkagulo nga daw po dyan. At yun, hindi natin alam kung ano nangyari dahil mag-ama po ang umatake dito kay Romualdez. Pero ayon po doon sa nagbalita, ay mukhang kung daw yata, hindi rin nagpatalo itong si Romualdez. Lumaban daw po. Bagamat dalawang mag-ama nga yung umatake sa kanya. Yan po yan. Anyway, so ano pa nga ba yung maaasahan natin sa gobyernong Bangag na ito? At inaantay na lang po natin yung 10 days 10 days po na binigay ng Supreme Court yung pagbibigay po niya ng kanyang medical record or medical result. Dahil pinapara-drug test na po, inuutosan na po ng Supreme Court to si Bangag na magpa-hair follicle test at saka ilantad na po niya yung totoong sitwasyon niya, totoong sakit niya.
So antayin na po natin ang 10 days. So palagay ko ay dito po ay talagang nangangamoy na yung paglayas nila talaga. Mapipilitan po talaga silang lumayas kung idideklara ng Supreme Court na unfit to work itong si Bangag. Anyway, mabalik po tayo dito sa mga ang dami-daming mga sakit na nagkalat. Ito naman po ay noon ko pa po yung sinasabi Kung inyo po natatandaan yung isang congresswoman diyan na yung may itsura na taga Davao, ay binabanatan po yan itong bakla na isang congressman diyan na di umano ay anak yan ni Dasa. Binabanatan po yan. Kaya tingnan mo, napakalakas po yan. Nung mabuti lang at tatalo na yung gagong yan. Nandyan po yan sa sa Davao. Natalo po yan. May tsura po yan na Yan po yung ang laki rin ng pagnanasa sa akin yan, pero mabuti lang hindi ko pinatos yan. Ang laking pagnanasa po sa akin yan. At anyway, bago tayo mapunta, ay puntahan po muna natin itong buisit na ito. Itong buisit na barbers na ito. Ganito po kakawatan itong barbers na ito, Ito. Robert Barber, 6.1 billion. Wow! Saan nyo pinagdadala yung napakalaking halaga na yan? Wala man lang tayong makitang magandang proyekto. Kaya naman pala, todo sip-sip ka kay Speaker Romualdez Tambalostos at kay Pangulong Bongbong Marcos. Napakalaking nakulimbat mo. Hindi ho ako may sabi niyan, Cabral. Baka dito inilagak ang bilyong-bilyong budget ni S. Barber. Panawin natin to. Ang isang flood control project sa bayan ng Sison sa Surigao. Ang mga residente ng Purok 2 Barangay Mabuhay, Sison, Surigao del Norte ang pagkasira ng ilang bahagi ng flood control structure na nagsisilbing pangunahing proteksyon ng mga kabayan sa lugar. Kita rin ang paggamit ng maliliit na bakal na tila hindi akma para sa matibay na flood control. Kita niya na, substandard. Kaya galit na galit itong tao na to sa mga Duterte. Walang ganito sa Davao. Only in Surigao lang. Kaya kayo mga kababayan natin dyan sa Surigao, mag-isip-isip na ho kayo sa susunod na eleksyon. Robert Barber, 6.1 billion. Wow! Saan nyo pinagdadala? Madinin mo 6.1 billion ang kinulimbat itong barbers na ito. Sabi ko nga po sa inyo, wala nang matino talaga. Lahat mga kawatan Ito po yung gustong-gusto kong hamunin ng patayan itong mga animal na ito Kung natatandaan po ninyo, di ba? Nasakuti po yung kapatid niyan na gobernador ng Surigao diyan sa pier ng Liloan na may mga daladalang mga shabu at marijuana. See? Pero nawala na lang yun, basta nawala na lang yun. Talagang kayong mga taga Surigao, Imaginin mo. Kaya pala, ang dami po dyan na talagang mga sobrang may hirap na mga kababayan natin. Katunayan, may mga subscriber po ako dyan sa Surigao. At sila po talaga nagsasabi na yung kagaya rin ni Pimentel, di ba? Taga Surigao din po yan si Pimentel, yung matandang hukluban na yan na nagpatay ng garahe. 2 billion ang pinatay ang garahe dyan sa mga luxury car niya. Kagaya dito, butit hindi namatay ang hayop na matanda na yan Naputulan lang ng paa dahil nga yung gamit niya motorsiklo at three-wheelers po yan na motorbike ay bumangga sa poste. Kaya siguro ay karma na nga inabot niyan kasi galing nga sa pinagnakawan niya motor gamit-gamit niya na yan. Kaya ngayon putol ang paa. Sana yung nalang liig niya ang naputol itong bullshit na matandang ito. Ngayon lumabas itong barbers na ito na billion din pala ang kinulimbat itong hayop na ito. Wala na po talagang matino sa mga animal na itong 19 Congress. 18 at 19 Congress, wala pong matino dyan. Kaya humanda kayo sa akin. Malapit na. Para kayong gagawin ko kayong mga bagoong na mga hayop kayo. At ipapahigop ko dito sa mga kapwa ninyo, mga kawatan, bago ko gilitan.
Maniwala kayo sa akin. Anyway, may mga kwan pa po dyan, ha? Ano pa ba yung mga balita rito? Ha? Ito pa. Pakinggan nyo lang po, no? Ito para malaman lang po ninyo. Ayan. Hindi pala video ito. Kundi post pala ito na nilaglag na. Ayan na, ha? Ayan po, ha? Yan. Nilaglag na ng tuluyan ni PBBM ang kanyang pinsan. Ito, nagkakalaglagan na po eh. Nilaglag ni Martin itong kanyang pinsan na si BBM. Nilaglag na rin ni BBM itong si Tambaloslos, ha? Nilaglag na ng tuluyan ni PBBM ang kanyang pinsan. Bilyon-bilyong ari-arian ni Congressman Martin Romualdez, asawa at mga anak nito, kasama na ang bilyones na mansyon sa Forbes Park ay ipinag-utos na ng korte na i-freeze yung mga ari-arian nitong si Martin. See? Tapos ngayon, nagmamaang-maangan, nagmamalinis ka, Martin Romualdez. Ay isa kang talaga, alam ko, wala naman talaga maniniwala dyan sa mga sinasabi mo eh. Ay isa kang sinungaling. Talagang mga demonyo kayo, wala. Marcos at saka ikaw, Romualdez, wala nang naniniwala sa inyo, maniwala kayo sa akin. Ang tumatak na sa utak ng tao ngayon, yung mga kawatang kayo, mga hayop kayo. Ayan. Ano pa? Yung mga nandito. Ito pang kwan. Ginawa nilang testigong sa Madriaga na ito. Pero ipapanood ko lang sa inyo lahat para malaman ninyo, ano? Yan, oh. Ng mga pulis ang 5 sospek sa pagdukot sa magpinsang negosyante, sa Tondo, Maynila. Nitong nakaraang taon, ang mga sospek, dati ring empleyado ng mga biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Matapos ang isang taong pagtatago, natuntun na rin sa wakas ng PNP Anti-Kidnapping Group ang 5 sospek sa pagdukot sa magpinsang Filipino-Chinese sa Tondo noong June 3, 2022. Kabilang sa mga naaresto ang mastermind na sina Ramil Madrid at Jaime Patano. Yan. Inaresto rin ang 3 nilang kasabot Mastermind itong si Madriaga. na si Richard Babag. At ito ay mga amo nila. So, tinaraidor nila yung amo nila. Imagine nyo, pinatay na. Pinagnakawan pa. Ayan ha. Si Madriaga. Tapos yan ang kinuhang testigo nitong si Luis Trona. Punong-puno na ng garapata ang bilat. Kaya pagka nagko kanina, pangiwi-ngiwi na rin eh. Paano nga? Talagang kwan na sila. Lahat na mga ngiwi yan. Kaya, nako, hindi wala ka na mapili talaga. At ang, sandali. Tapos, ano pa ba yung sinasabi rito? Dahil dito sa kwan, sa nagkalat na yung mga AIDS dito sa atin dahil sa kagagawa nitong mga banghag. Kawawa. Ayun ang sinasabi ko sa inyo. Lahat kayo ng mga nahawaan, miresi sa inyo yan dahil pira-pira lang ang alam ninyo. Ayaw niyong magbanat ng buto, ay kung nagpapakatulong kayo ng mga hinayupak kayo, di may pira kayo, hindi yung bilat ninyo ang isasalaksak ninyo sa may mga AIDS na yan. Ngayon, ano ngayon? Nananalaytay na sa dugo ninyo yang kanser na yan. Kanser po yan. Yang AIDA na yan. Kanser sa dugo po yan. Nasa dugo na po yan. Ayaw nyo magbanat ng buto. Ang inyong pinanghahanap buhay ang bilat ninyo. Ayan,
AIDS ang inaabot ninyo. Sa bagay, nagpaldo-paldo naman kayo. O, di ba? Kung si Tulpo nga ang magbabayad hindi pa niya nabimbang yan. 250 up to 300,000 na Pag nabimbang daw yan, 800 to 1 million ang binibigay niyan. O how much more itong anak ni Dasa na nandyan sa Kongreso. Sigurado yan kasi ang dami, bilyon-bilyon din po kinawat yan, kabata-bata yan na congressman. Pero talagang trilyonaryo na po yan. Ang bata, first time na congressman yan. Anak-anakan, ibangag. Anak-anakan kasi hindi naman niya kamukha Di ba nagkumpara, ang daming mga lumabas dyan na mga picture at pinagkumpara yung si Dasa at saka yan, kamukha niyan. Anyway, yun lang masasabi ko. Wala naman ako sinabi dyan na kung kaninong anak yan. Ang sinasabi ko lang, kamukha lang ni Dasa. Dahil wala na po talaga sa katinuan lahat ng mga yan. Wala na po. Hindi na po normal ang mga utak na mga yan. Kaya walang ginawa po dyan kundi ang maglulipapan, magdila-dilaan ng mga bilat dyan, ay mga kadiri, mga putang inang mga hayo nito. Tapos, nandyan yung pagpuputukan. Alam niyo po ba, bawat gabi dyan ang mga pinapaputok nila dyan sa malaking bahay dyan. 5 million po ang ginagastos nila sa paputok lang. Tapos sa mga alak na yan at saka mga bisita, ayun, meresi sa inyo na nakipag-join dyan sa mga bangag na yan. Ngayon, mayroon na kayong si Aida, si Lorna at si Pe. Ngayon, sabihin ko po sa inyo, kaya po nag-iiyakan na ito, mga artista po ito at saka mga hindi artista. Kasi po, na-diagnose na sila. Kumpirmado na po na na-diagnose na sila ng AIDA. No? Pagka kasi na-diagnose ka, matagal pa naman ang buhay niyan. Magamot man o hindi yan. Actually, wala pa namang gamot yan hanggang, yan po yung may kwan yan po yung talagang nakatakda. Hanggang 5 years lang po ang buhay mo. Patay ka. Natatandaan nyo ba yung si Mary Jane? Dati, yung si Mary Jane yung nagkaroon din po ng AIDA. At eksakto pang-limang taon niya, deadball siya. Di ba? Kaya po nag-iiyakan sila, alam na nila kung kailan sila mamamatay. Mabuti ako at nasa 23 years pa ako mamamatay. Sila, 5 years na lang patay sila dahil dyan sa, ayan, pasarap now, patay later. Tapos ngayon, dahil dito, nagpaalipin kayo dito sa dalawang ito ngayon ang makita ninyo. Ito na lang ang panoorin nyo para sa ganun ay mabawasan yung inyong pag-aalala na 5 taon na lang ang buhay ninyo. Ito na lang panoorin nyo, na? Ayan, di ngayon, may AIDA na kayo, pare-parehas na kayo. May AIDA na. Ay, okay lang yun. At least pumaldo naman kayo. So, sa mga kabataan po,
Gamitin nyo po yung inyong, kung kayo ay nagtataglay ng maganda, diretsoy na natin. Kung kayo ay mayroong pinagkalooban ng ating Panginoon ng kagandahan, huwag nyo po, gamitin nyo po yung inyong mukha na maganda doon sa magandang trabaho. Huwag nyo pong, huwag po yung bilat ninyo ang gagamitin ninyo. Dahil, tingnan nyo itong mga ito. Magaganda nga sila. Yung nananalaytay sa dugo nila, may taning na ang buhay hanggang 5 years lang. Alam niyo po ba, kayong magaganda, lalo na kung matangkad kayo, sikapin ninyong mga mag-aral mga bata, kung mga bata pa kayo ngayon, sikapin ninyong mag-aral. Ito mga kabataan natin, huwag yung puro barkada, huwag yung puro mga kung ano-anong kalitsihan ang mga pinaggagawa ninyo. Sikapin niyo mag-aral, tapos mag-stewardess kayo. Malaki po ang sweldo ng stewardess. Para pagka nakapag-aral kayo, hindi nyo maiisipan na ang gagamitin ninyong panghanap buhay ang mga bilat ninyo. Ito po, diretsahan ito. Hindi po kabastusan kung nagsasabi man akong bilat. Totoo po itong sinasabi ko. Napakarami po ngayon na ang mga kabataan na ang alam ng mga magulang nag-aaral, pero nasaan? Nandoon sa kung saan-saan. Either nandoon sa mga parte-parte, nandoon sa mga computeran, nandoon sa pagde-date. Pero ang alam ng mga magulang ninyo nag-aaral kayo. Ang totoo, hindi. Kaya nga, di ba, mayroong, nababalitaan nyo naman yan, halos araw-araw yan, na isang minor de edad, pagkatapos lasingin ng mga kabarkada, pinagtulong-tulungan na birahin. Imaginin mo. Doon pa lang, sira na ang buhay mo. Ay kung tumino ka, nagko-concentrate ka mag-aral, sisiguraduhin ko sa inyo, ng mga kabataan, na malayo ang mararating ninyo. Kisa naman, kung ang aasahan ninyo, dahil maganda kayo, ibabahay kayo ng isang congressman o isang senador, ibabahay kayo niyan, tanda-tanda na yan. Hindi nyo na-enjoy dahil mga matatanda na yan, tama at mayroon kayong mansyon, kagaya ng Secretary Bunuan, na pinagpatayo niya ng mansyon yung babae niya, na bata, hanggang doon lang. Hindi naman niya na-enjoy yung kanyang mga pera na yun. Dahil ayaw naman tumigas na yung manoy ni Bunuan. Ganon din sa mga politikong ito, ang tatanda na yan. Huwag yung bilat ninyo ang paghanap buhay ninyo. Mag-aral kayo mabuti mga bata. Mga bata pa kayo, mahaba pa yung inyong lalakbayin. Kisa naman sa ganito, tingnan nyo ito, ang babata, yung mayroon ng mga nagtataglay na ng cancer sa dugo, yung AIDS, ika nga. Diba? Kaya, kawawa nga lang yung mga magulang na mga kwan. Akala nag-aaral yung anak nila. Pero nandun pala, kung saan sa nagpapatira na. Pag nasanay na, ayun, yan ang panghahanap buhay nila. Yan bumukaka. Ang dami ko pong alam na ganyan Kaya lang, ano gagawin ko? Alangan namang ampunin ko lahat yung mga ganyan. Ang inaampun ko yung mga matitino. Pero yung mga ganyan, kaya nga bago makapasok sa akin ng scholar, yung mga estudyante ko na pinapaaral, talagang masabi natin na sa butas ng karayom dumadaan yung mga yan. Ilang kwan yan. Ilang screening ang pagdadaanan ng mga yan. Hanggang sa masiguro ko na talagang desidido silang mag-aral. Yun po yan. Kasi, mag-i-scholar ako. Tapos, wala rin.
nagbubunalakbol lang din, edi sayang lang yung pagpapaaral ko sa mga yan. Kaya marami din po talaga na hindi nga nakakatapos. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi ko na po pinagbibigyan yun eh. Dahil ang sinasabi ko lang, isang kondisyon ko sa kanila, isa lang ito sa mga kondisyon ko. Habang nag-aaral kayo, gusto ko, diyan kayo mag-concentrate sa pag-aaral niyo at walang boyfriend. Maging lalaki, ayaw ko makipag-girlfriend. Maging babae, ayaw ko makipag-boyfriend. Habang nag-aaral kayo. Ngayon, pagkatapos yung mag-aaral, nagka-graduate kayo, nasabitan kayo ng medalya sa graduation nyo. Antimano, sige, ora mismo makipag-boyfriend kayo. Makipag-girlfriend kayo. Bakit ko naman sasaklawan yon? Hindi ko po sasaklawan. Pero sinasabi ko lang para makakasiguro ako na talagang nakatapos kayo, walang boyfriend, walang girlfriend. Marami din pong mga hindi nakakatuloy dahil dyan. At sa high school pa lang po ay second year high school pa lang may malalaman-laman na kami. Nagbuntis na. Bakit ko pa itutuloy? Sayang lang yung pera ko para ituloy. Di wala na. Yung po mga ganon. Pero marami rin po, sinasabi ko po yan na marami po ang napapatapos ko taon-taon. At sa awa ng Diyos, ngayon po magaganda ng buhay nila. At minsan nga lang medyo meron akong hindi nagugustuhan sa mga pag-uugali nila. Hindi yung akin tinutukoy ko, kundi doon sa pagtrato nila sa mga magulang nila na ginagawa nilang kung wala daw na itulong, wala daw naging ambag yung nanay at tatay nila, kaya wala din daw silang obligasyon na tulungan yung nanay nila at tatay nila. Yun po ang napakasamang ugali. But anyway, nandun na yun, ay wala na tayong magagawa doon. So, hanggang dito na lamang po siguro at saka na po natin pag-usapan kung ano po nangyari doon sa pag-atake ng mag-ama dito kay Romualdez. Maraming salamat po at sa lahat po ng mga subscriber ko, mahal na mahal ko po kayong lahat.